Hi mga ka-Lawrence Kitchen, andito ako sa apartment at isi-share ko sa inyo kung paano kami mag-set ng renta dito sa aming mga apartment. Depende po, marami po kayong i-consider. Una po yung location. Yung location nyo ba, malapit siya sa munisipyo, malls, mga school ng mga bata, malapit din ba siya sa mga opisina ng mga titira? Higit sa lahat, katulad po nitong aming apartment, nasa main road po siya. So pwede rin siyang makapag-negosyo yung uupa sa amin. So advantage din po para sa kanila yon. Kapag ganun po ang location nyo, pwede nyo po siyang maibigay ng medyo mataas-taas na upa. Kung yung location ay nasa sentro, nasa malapit sa business district, magiging advantage po yon para sa mga tenants ninyo. And isa pa po natin na dapat i-consider yung size or yung layout ng ating apartment. Sa size naman po, ang apartment nyo, kung studio type ba siya, 1 bedroom ba siya, 2 bedrooms ba siya, dun po magdidepende yung presyo na ibibigay nyo. Yung value ng property. Ano ba siya, luma ba yung apartment nyo or bagong gawa lang? Pwede nyo siyang maibigay ng medyo mataas din. Kung 2-story naman, titingnan nyo rin po kung yung lugar nyo is maluwag o makitid o maliit siya. Yun po yung mga i-consider nyo bago kayo mag-iisip kung magkano nyo dapat ipasa sa mga renters. Another one po is yung market rate. Ano ba yung going rate sa lugar nyo? Kunyari dito, mag-survey rin kayo kung magkano yung upahan sa mga medyo luma na or sa mga bagong ganito. Medyo didikit ka doon sa presyo nila para hindi langawin o hindi magtagal ang paghahanap nyo ng tenant sa inyong apartment. Katulad po guys, mga ka-Lawrence Kitchen ng isa naming apartment, siguro nasa mga 2021, 4 years na siya. So hindi pa naman siya ganun kaluma, pero sa lugar namin, naibigay namin ng 2 bedrooms ng 10K bawat isa. May parking din siya, mayroon din naman, isa lang ang toilet nun, so 10K siya. Meron naman akong kaibigan na meron siya mas luma sa apartment ko, siguro mga 15 years na naipapasa niya yung kanyang apartment na 2 bedrooms ng 8,000 pesos. Ano yung mga included doon sa apartment nyo. Sa iba, kunyari, may mga condo sila, syempre meron silang mga swimming pool, gym, dito naman, since apartment ko ito, ano yung mga kasama doon sa bukod bahay na titirahan nila. Katulad po nito, may parking sila, ano pa, dalawa po ang toilet dito, ginawa namin siya sa taas, so advantage pa rin yun. Meron na siyang curtain rod, meron din siyang kitchen cabinet, at saka mga closet sa mga bawat kwarto. I-check nyo yung area nyo kung magkano ang rentahan dun ngayon. So since kami, nag-check na rin ako dyan and nag-survey din naman ako, ang desisyon namin mag-asawa dito sa aming apartment is originally dapat 20K po siya. Pero iba-iba nga po yung size. No? Ito po ay nasa 73, 74 square meters. Naipasa po namin siya ng 20K. And ito naman po 19, ito naman po 18K. Sa mga magtatanong magkano naman yung deposit at saka yung advance. Paramihan po ngayon sa mga nag-apartment, lalo na kung bago, madala sila 2 months deposit, 1 month advance. Mahirap mag-produce ng 2 months deposit, 1 month advance. So, nag-usap kaming mag-asawa, sabi ko, 1 month advance, 1 month deposit na lang ang hihingi natin sa tenants. So, ang 1 month advance na yon, yun yung magko-cover sa 1 month pag nag-move in sila. Yun na yun, cover niya na yun. At saka yung deposit, hindi po namin pwedeng galawin yon at saka nung tenants, hindi niya po pwedeng sabihin na gagamitin ko ang deposit. Hindi po. Kasi ang i-cover naman ng deposit is yung mga unpaid bills kapag umalis sila, yun po yung pagbabayaran namin. Doon namin kukunin yung sa Meralco o sa Maynilad, yun po ang ipangbabayad namin sa mga nakonsumo nila kapag umalis sila. Ano pa, yung mga damages na pwedeng makita namin kapag nag-move out sila. Kunwari, may nasirang ganito, sobrang pangit na ng pintura, ikakaltas po namin yun sa deposit. And then after that, isusoli namin yung matitira doon sa deposit nila sa amin. So yun lang mga ka-Lawrence Kitchen. Don't forget to subscribe Lawrence Kitchen, fashion, kitchen, pangkabuhayan, inquiries, college, travel, at maraming pa pong iba. Bye!